In need of blood donors sa Makati Medical Center as supplies for patients remain low. Sino-sino ang pwede mag-donate? Alamin po sa agenda report ni Pierre Pastor. Naka-on ngayon ang red light warning ng Makati Medical Center. Sinyalis ito na kulang ang supply nila ng dugo at nangangailangan ng blood donation. Nangyayari raw ito lalo kung kagagaling lang sa holidays. Marami mga aksidente, nangangailangan ng dugo, marami nakakasakit, so nag-i-increase yung demand. Yung mga donors natin, nagiging busy, napupuyat, nagiging stressful, yung lifestyle, so hindi nila naiisip or hindi sila pumapasa sa strict screening process natin. May average na 20 to 25 blood request ang ospital kada araw. Ang bulk ng gumagamit ng dugo ay sa mga pasyenteng dumadaan sa surgery. Ang ibang blood components naman gaya ng plasma at platelets ay para sa iba pang sakit na mangangailangan salinan ng dugo gaya ng leukemia. Yung walk-in donors namin, average of 2 to 3 per day. So sa namin kukunin yung ibang dugo. Bago pa man magpa-schedule ng surgery, talagang may certain level na ng anemia, no? Yung mga nawawalan ng dugo, yung malakas magdugo. May suporta naman daw mula sa Philippine Red Cross at sa network ng mga ospital, pero hindi pa rin daw sumasapat kahit pa may regular na in-house blood donation campaign ang MMC. Kaya naman nananawagan na sila ng donors. Maaring ito ay mula sa isang blood donation drive at pwede rin individual. Welcome sa Makati Med ang mga nais magbigay ng dugo. 20 minutes ang itinatagal ng screening para masigurong fit to donate ang donor. Yung eligibility nila to donate, both for the safety of the recipient, yung pagbibigyan natin ng dugo, at yung safety din naman ng donor. Ang hindi maaring mag-donate ay ang mga 65 years old and above, mga may malubha o di kaya ay nakahahawang sakit gaya ng hepatitis at HIV. Hindi rin pwede ang organ donors. 4 na beses sa loob ng isang taon pwede mag-donate ang isang malusog na tao. Marami ring benepisyong nakukuha ang isang blood donor, gaya ng libreng check-up kapag nagsiscreening at nag-i-stimulate din ng new blood cell production ang pagdodonate ng dugo. At ang altruism at volunteerism ay may magandang naidudulot sa kabuoang kalusugan ng isang tao. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.